Mga bossing, wala kayong napapansin sa ating Vice Presidente? Ano po, hindi na lang Vice Presidente, buong mga DDS ho, mga kababayan. Yung mga lagi at hilig nilang mag-issue kay Pangulong Bongbong Marcos at sa ibang mga tao pa, ano po, hanggang ngayon wala silang mga maipakitang mga ebidensya. Hanggang ngayon wala silang mapakitang konkretong ba-back up doon sa mga sinasabi nila. 'Di ho ba, mga bossing? Ngayon ho, um, pagka yung sa kanila naman, like example, etong mga Mary Grace Piatos, etong mga, Kokoy Villamin, etong mga impeachment, sa impeachment pa lang, halos wala na ho yata na nasagot ang Vice Presidente natin. Hum-hire pa sila ng 16 na abogado ho diyan, kung maalala niyo ho. Nag-hire sila ng 16 na abogado para ipagtanggol ang Vice Presidente. Pero hanggang ngayon ho, meron na po ba tayong nakita na nakuha galing sa kanila na didepensa para sa Vice Presidente? Hanggang ngayon ho, wala, di ba? At laging sinasabi nila, napapansin ko lang po, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, madam, no? Napapansin ko lang po na ang laging bukang bibig nila kapag kayong, ano na, yung confidential funds, nagastos ng 11 araw, yung 125 million, etc. Kung magkano man yan. Di ba? Laging sagot lang is, ay, pinupolitiko nyo lang ang Vice Presidente. Doon po sa babanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez, na House Speaker na pinsan ng Pangulo. Doon po tayo lahat, no, narinig natin yung pagbabanta sa buhay. Na kapag may nangyari sa Vice Presidente o may nangyari sa kanya, meron na siyang inutusan o may kinausap na siya upang patayin si Martin Romualdez at ang Pangulo at si First Lady. Hanggang ngayon, hanggang doon din po, ang sinasabi nila, naku, pinupolitika nyo lang si Vice Presidente. Halos lahat po, mga kababayan, ng itinatanong, pati yung sa mga DepEd, wala po silang sinasagot, mga bossing. No? So, naging style na po kasi nila yan eh. Kasi bakit to? Meron sa kanilang mga naniniwala na mga tinatawag na mga DDS na hindi na kinakailangan pag-aralan pa o hindi na kailangan nilang isipin, no? Kung ginawa ba ng Vice Presidente o hindi iyon. Basta sa kanila, marinig nila, hindi ko ginawa, pinupolitika lang ako, okay na po sa kanila yon. Sa madaling salita, ang tawag natin doon ay uto-uto. Pero kung makikita at maririnig natin yung lagi nilang sinasabi about dyan, pinupolitika lang ang Vice Presidente. Kasi malakas sa darating na eleksyon na 2028. Paano na lang yung mga Mary Grace Piatos? Paano na lang yung mismong mga ang nagsasabi, yung mga tao niya, no? Ayaw nyo pa din na investigasyonan. Pinupolitika pa din. No? Tapos ang lagi nilang sinasabi mga kababayan, gigil na gigil kayo doon sa 125 million ni Sara Duterte na confidential funds. Pero doon sa mga trilyon-trilyon na mga ninanakaw sa pera ng kaban ng bayan, wala kayong masabi. Walang masabi kasi wala kayong mga maipakitang ebidensya. Di ba? Hindi kagaya ng mga issue sa Vice Presidente, kitang-kita natin, sumasampal na nga sa mga pagmumukha nating lahat yung mga ebidensya Pero, ang sasabihin lang ng kampo ng Vice Presidente ay, wala, pinupolitika kami niyan. Wala, malakas kasi sa darating na 2028 election ang Vice Presidente. Di ba? Ulit-ulit na lang pong ganun, mga kababayan. Ngayon, 2028, nag-announce ang Vice Presidente na tatakbo ng 2028. Alam nyo kung ano yung mga naririnig natin doon sa mga DDS? Ano sabi? Ipaghiganti nyo kami, Vice Presidente. Although hindi pa nananalo ang Vice Presidente, nag-announce lang. Di ba? Nag-announce lang ho, mga kababayan. Pero, ang nasa utak at nasa isip na agad nila, paghihigante. Yung tipo bang, nako, para paniwalaan naman tayo ng mga vloggers at paniwalaan naman tayo na sumusuporta sa gobyerno, ano ba namang ang sabihin natin ay para sa Pilipinas ang gusto nating gawin? Hindi ho
pansin ko sa kanila, yung tipo bang tayong lahat ay ipapapatay kapagka sila ay nakabalik sa puwesto. 'Di ho ba? Parang parang puro paghihiganti lang ho at hindi ang uunahin ay Pilipinas, kundi ang paghahabol sa ating mga hindi kumampi sa kanila o nasa kabilang panig or hindi sumasang-ayon sa